Well, mga kaibigan, hindi lang po ako ang malungkot ng Pasko, nasisikapin natin maging maligaya. No? Si Tatay Digong Bo, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakakulong dito sa Dahig. Talaga naman pong yan ang kanyang kinamumukian dahil ang ayaw niya ay mahusgahan nga ng mga dayuhang mga huwes para sa mga di umano mga krimen na nangyari sa Pilipinas. Pati yung pagkakakulong niya, hindi niya iniinda yan eh. Kasi sabi nga niya, tanggap na niya na sa politika po pwede mangyari ito. Pero hindi niya matanggap. Yung lang tayo malayang bansa na, linilitis pa siya ngayon ng mga dayuhang hukuman at isang dayuhang korte. Well, ang hindi masayang balita, bagamat wala pa pong order ang pre-trial chamber kung si Tatay Digoy is fit or unfit to stand trial, ang mga di umano mga dalubhasa na tinalaga na hukuman ay nagsabi na fit to stand pre-trial siya. At dahil dito, ang prosekusyon ay naghain na ng motion na ituloy na yung confirmation of charges para malaman kung meron ng probable cause. Ay, nako, magsisinungaling po ako kung sasabihin ko na may pag-asa pa tayong mapadismiss ang kaso dahil si Tatay Digon ay unfit to stand trial. Siyempre po, ang mga dalubhasa ay mga doktor, ang siyang kukonsultahin ng hukuman kung tama ba para humarap sa paglilitis ang Tatay Digong. Ulitin ko lang po, no, yung mga batayan nila, dapat naintindihan talaga niya kung ano yung mga aparatang laban sa kanya. Dapat meron pa siyang sapat na pag-iisip para makagawa ng depensa at makapagbigay ng instruction sa kanyang mga abogado. Dapat sapat pa yung kanyang memory, no, para malaman yung mga bagay-bagay na naging basihan sa paghahain ng mga sakdal laban sa kanya. At dapat nga naintindihan pa niya kung ano nangyayari. Ako po, bagamat itinago nung una, talaga naman pong bago ako umalis ng Pilipinas, nakakausap ko si Tatay Digong, andun sa mga tawag ko sa telepono sa kanya, paulit-ulit na ang kanyang mga sinasabi. At dahil ako naman po ay ang dami ko naalaga ang mga matatanda, dahil ako nga lang po yung nag-iisa sa Pilipinas, no? Nanay ko, lolo-lola, dalawang tiya, isang tiyo, tatay ko, alam ko naman po na si Tatay Digong talaga ay meron na kung hindi po severe, meron ng moderate case of Alzheimer's. No? Well, siyempre po, ayaw natin i-anunsyo yan dahil pinakamamahal nating Pangulo si Tatay Digong, kaya hindi po muna dinisclose yan. So nalulungkot po ako na bagamat inaamin na ni Tatay Digong ang kanyang kondisyon sa pag-iisip na hindi na niya maalala kung ano mga pangyayari doon sa panahon na siya ay nasasakdal at therefore hindi na siya po pwedeng makagawa ng depensa, ang sinabi ng hukuman siya daw po ay meron pang sapat na kakayahan para harapin ang mga paratang laban sa kanya. Ako po, may personal na experience ako. Hindi ako doktor, pero ako naman po, dahil nag-alaga ako ng at least 7 tao na meron din Alzheimer's, na umabot ng edad na 80, alam ko po na wala na pong sapat na kakayahan tumayo si Tatay Digong. Hindi na nga po niya maalala kung ano yung mga paratang sa kanya. Hindi niya maalala kung i-deny niya o i-admit niya yung mga inutos na di umanong pagpapatay. Hindi na po niya makabibigay ng depensa sa kanyang abogado. Kaya nga po tingin ko, pinagkakatiwalaan lang niya ang abogado niya dahil siguro po, unang-una, hindi nga siya bihasa sa international law. So feeling niya, hindi naman siya po pwedeng maging authority dun sa kanyang depensa. Pero tingin ko mas importante dahil nga po, wala na nga yung sapat na cognitive ability para ipagdikit-dikit yung mga pangyayari para magkaroon ng epektibong depensa. Nakalulungkot po yung ganyang rekomendasyon ng mga doktor kasi ako mismo hindi doktor. Alam ko po, hindi na siya sapat talaga. Wala na siyang sapat na kakayahan humarap sa paglilitis. At kung hindi nga po na-concern ng pamilya na ayaw naman nilang malaman ng taong bayan na limot-limot na nga si Tatay Digong, since day one, gusto na sana nilang ipahiwatig ito sa publiko. Siyempre, yun nga po, no, inalala din nila yung reputasyon naman ni Tatay Digong at inalala rin nila na nais nilang maalala ng taong bayan si Tatay Digong when he was at his best. Pero sabi ko nga, tayong mga Pilipino, nakakaintindi naman ng mga ganyang bagay dahil lahat naman po tayo tatanda. At ako po, lahat ng aking kapamilya ay mayroong Alzheimer's. Ako po, aminin ko na, I'm 1 year away from being a senior. At siguro po, I have maybe 15 to 20 years left kung saan malinaw ang aking pag-iisip. At sa tingin ko, sasapitin ko rin yung sinapit ng aking mga ninuno dahil itong Alzheimer's po, pagiging limot-limot, ay genetic. No?
Ngayon pa nga lang po, hindi ko na maalala yung mga pangalan, no, ng mga tao na palagi ko nakakausap. Minsan nakakalimutan ko yung pangalan pati ng aking aso. Ng aking aso na mahal, no? So napaka-tindi po niya, no, na hindi ko na maalala ang mga pangalan. So yan po talaga ay sign na talagang papunta na rin ako doon. Kaya nga po, I sympathize with the President kasi kami mga diabetes, kami particularly prone doon sa sakit na Alzheimer's. No? Anyway, so ano pong aasahan natin? Well, aasahan po natin na dahil wala namang pong ebidensya to the contrary, baka i-sustain po ng hukuman yung finding ng mga dalubhasa na kaya niya humarap sa paglilitis. At ang susunod na ang susunod po na stage ay itutuloy na yung naantalang confirmation of charges kung saan magpipresenta ng ebidensya ang prosecution at dapat magpresenta rin ng ebidensya ang mga akusado, si Tatay Digong, upang malaman kung meron bang probable cause. Pero alam nyo, sa takbo ng kaso, meron pa bang nagdududa na talagang ang ICC, mas kinakailangan nila si Tatay Digong. At hindi na nila iintindihin yung mga dahilan kung bakit dapat ma-dismiss ang kaso, lalong-lalo na yung issue na wala naman talagang jurisdiction. At sa tingin ko, bago magpasko, yan po ang ating huling pag-uusapan dahil nabasa ko nga po yung kanilang appeal. At in fairness, napakaganda naman po ng appeal ng mga abogado ni Tatay Digong at malakas ang laban natin na ma-dismiss kaagad itong kaso lamang kay Tatay Digong at mapauwi si Tatay Digong. So siguro po, bago magpasko, pag-usapan po natin yan, babasahin ko isang beses pa na ako ay makuha ko lahat ng punto at napakahirap ko pong isipin kung paano hindi magdedesisyon ang korte na walang jurisdiction na hukuman. Yan po ang katotohanan. Dahil doon po sa apela ni Tatay Digong, hindi lang niya kinwestiyon yung hindi na pagiging miyembro ng ICC noong nagsimula ang preliminary investigation, linabas na rin yung issue ng kidnapping. At yung kidnapping ay magre-resulta sa abuse of process, no? Na dapat talagang baguhin dahil ang karapatang pantao naman po ngayon ay nag-develop na in such a way na talagang kapag ang pamamaraan ng pagkuha sa pagkatao ng akusado ay mali, dapat hindi na magpatuloy ang kaso. So, pag-usapan po natin yan. Pero sa ngayon po, mukhang mababasura na naman ang motion ni Tatay Digong na ma-dismiss ang kaso dahil siya ay wala na sa tamang pag-iisip at mukhang magtutuloy tayo sa confirmation of charges. Well, wag po tayo mawala ng pag-asa. Kasi ang sinasabi ko naman talaga, ang pinakamalakas na basihan ay yung lack of jurisdiction. Kasi yan po ay legal issue. Wala na po yung factual issue. Itong kakayahan para humarap sa paglilitis, yan po ay factual, medical. No? And unfortunately, yung mga di umano mga dalubhasa ay nagsabi na meron siyang sapat na kakayahan humarap. Alam niyo po yung pagtatalaga ng mga di umano mga dalubhasa, controversial po yan. Ha? 2 beses na merong natalaga ang registrar, yung parang clerk of court na kumuha ng mga dalubhasa para i-examine si Tatay Digong, pinatanggal. Yung una, suspendido pala sa kanyang board. Kung hindi ako nagkakamali, psychiatric board, no? Bakit ka magtatalaga ng expert witness na suspendido sa psychiatric board? At ano naman ang naging basihan ng registrar na kunin yung isang taong suspendido from the practice of psychiatry? Yung pangalawa naman, abay, ang dami palang mga social media posts na laban ng Tatay Digong. Bakit ka naman kukuha ng isang di umunong eksperto na dapat ay maging patas, ang dami-dami naman pala niyang sinasabi labang kay Tatay Digong. Alam niyo po, tanggapin natin ang katotohanan dito sa Europa, talagang hindi po nila kinikilala ang mga mabuting ginawa ni Tatay Digong. Palibasa po siguro dito sa Europa, hindi nila nararanasan yung mga karahasan na ginagawa ng mga drug addicts. Dapat nga, tignan na lang nila ang estado ng Pilipinas dahil ang ating presidente nga ay nasa impluensya ng droga at makita nila kung bakit kinakailangan talaga na kamay na bakal ang kasagutan dito sa issue ng droga. Ang malungkot, itong si President Trump ay para bagang sumusunod sa yapak ni Tatay Digong. Abay, hindi lang niya tinatarget ang mga drug lords, ginagamit pa niya hukbong sa datahan ng Amerika para bombahin ang mga pinaghihinalaang mga drug lords dyan sa gitnang Latin America. No? At nagpapakita yan na hindi naman mali ang ginawang pulisya ni Tatay Digong dahil ang sabi naman ni Tatay Digong talaga, hindi naman bawal ang paggamit ng dahas, no? Sa parte ng mga kapulisan. No? At kung mayroong pangangailangan at ito ay proportional,
hindi naman po illegal ang pagkuha ng buhay kapag ang isang alagad ng batas ay merong banta sa kanyang sariling buhay. Well, malungkot nga lang po na ngayon nakikita natin kung paano ang Estados Unidos ay gumagawa ng hakbang na kapareho ng mga hakbang na ginawa ni Tatay Digong, mas matindi nga lang ang ginagawa ng Amerikano. Kasi meron din naman pong proportionality. Huwag naman dapat sobra-sobrang paggamit ng dahas, no? Para labanan yung mga drug lords. Pero nakikita natin sa Amerika, medyo sobra ata yung dahas na ginagamit nila kasi naglo-launch na sila ng all-out war, literally using the armed forces of the United States of America. Sa Pilipinas po, hindi naman umabot sa punto na hukbong sandatahan ay na-involve dito sa war on drugs. Kapulisan lang po dahil it is a civil matter. Kapag naging kasapi na kasi ang armed forces dyan, ibig sabihin talagang matindi na yung problema at baka umiral na yung batas na umiiral kapag meron digmaan. Kasi sa batas po ng digmaan o international humanitarian law, po pwedeng ang gulo, ang gamit ng dahas ay sa panig ng isang gobyerno at isang grupo na nagdedeklara ng independensya o right to self-determination, o di naman kaya isang grupo na maski hindi sila nagdedeklara ng right to self-determination, ay meron silang command, meron silang leadership, meron silang kakayahan na ipatupad ang batas na umiiral pag meron digmaan. Yan po yung tinatawag na non-international armed conflict. At sa tingin ko po sa Amerika, hindi lang non-international armed conflict na yan. Kasi ang binobomba ngayon ng Amerika ay mga barko na ng Nicaragua, ang mga puerto na ng Nicaragua, ng Venezuela. So ang tingin ko po, meron ng international armed conflict, meron ng aggression. Kasi nga po yung aggression, wala namang atake sa kanilang Venezuela. Bakit naman sila gagamit ng hukbong sandatahan para panbugin ang mga barko at targetin ang mga puerto ng Venezuela? Pero ang punto ko lang po, pagdating po dun sa pulisiya na gamitan ng dahas ang gera laban sa droga, well, hindi lang po si Tatay Digong yan. Pati po si President Trump ngayon ay gumagamit ng labis na labis ng puwersa. Kung ikukumpara mo dun sa puwersa na ginamit ni Tatay Digong, na meron pang paulit-ulit na paalala si Tatay Digong. Kayong mga pulis, kung kayo ay sumusunod sa batas, sagot ko kayo. Pero kung kayo ay pumatay na walang necessity at walang proportionality, you're on your own. Di ba po? Anyway, ang naririnig naman po natin na kalagayan ni Tatay Digong, sang-ayon na rin kay BP Sara, ay tanggap ni Tatay Digong ang kanya naging kapalaran dahil ito'y kabahagi ng politika. Pero siyempre, hindi natin maalis na talagang kung ako'y nalulungkot at kung naman may kalayaan, umikot-ikot bilang isang asylum seeker, mas malungkot talaga yung kalagayan ni Tatay Digong. Kaya nga ako nag-iisip kung ako ay naluluha paminsan-minsan dahil sa aking kalagayan, iniisip ko nila, mas matindi talaga ang naging kalagayan ni Tatay Digong at yan naman ay kahit papano nakakaibsan ng aking nararamdamang kalungkutan. Wala talagang katumbas ang nangyari kay Tatay Digong at wala talagang dahilan para maranasan niya itong ninaranasan ng iyon. Mantakin ninyo, kinidnap ng sarili niyang gobyerno, isinuko sa isang dayuhang hukuman na sa ngayon ay pilit ng pinagwawakas ng mga bansa gaya ng Estados Unidos, Israel at ibang mga bansa na hindi kasapi ng ICC. Itong mga nakikita po natin sanctions sa ICC judges, yan po ay magpapatunay na hindi na tatagal talaga ang mga ICC judges dahil kinakailangan nila ng access sa US banking system. At baka hindi na nga po tatagal talaga ang ICC kasi yung mga pondo na binibigay ng kanilang mga miyembro ay dadaan at dadaan din sa mga US institution gaya ng SWIFT, no? Na ngayon ay hindi na po pwede. So tingin ko rin bilang ng araw ng ICC. So Tatay Digong, hang in there. Maski ikaw ay hindi pinagbibigyan sa iyong mga motion, ang issue naman is mabubuhay pa kaya ang ICC hanggang sa punto na ikaw ay tuluyan na lang ipapakulong at sesentensyahan na guilty. Sa tingin ko, hindi na po. Dahil napakalakas ng mga puwersa na tutol sa ICC at tingin ko po, binibilang na rin ng araw bagong buong African Union ay bumitiw na sa kanilang pagiging miyembro ng ICC at ang matitira na lang mga miyembro dyan sa ICC ay ang European countries. Dahil itong mga Latin American countries po, pati Venezuela, nagsabi na magbibitiw na sila.
So tingin ko po magkakaroon yan ng, ano tawag doon, yung cascade. Magsusunod-sunod na po yan dahil nakikita nila sa ginawa nila kay Tatay Digong, abay, hindi pala talaga rin nirespeto ng mga prosecutor at maestrado ng ICC yung probisyon na talagang dapat ang mga lokal na hukuman ang unang magbibigay katarungan sa mga biktima ng krimen at ang ICC ay gagana lamang kung ang mga lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng ganyang katarungan. Hang in there, Tatay Digong. Habang may buhay, may pag-asa. At gaya mo, huwag ka mag-alala, ako'y malayo rin sa piling ng aking mga mahal sa buhay. At ako naman po ay naniniwala na merong may kapal na magbibigay katarungan sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito pong kauna-unahan na tayo ay nagpo-broadcast sa Merry Christmas Tree. Marami pong pagsubok na hinaharap ang Pilipinas. Isang tabi mo po muna natin lahat yan. At tayo po ay maging maligaya. Siguro po bukas, 22, ay huling araw na ako po ay magbo-broadcast na isang seryosong topic. Pag-usapan siguro po natin yung motion to dismiss ni Tatay Digong para sa lack of jurisdiction at matapos yan, kwentong Pasko na tayo sa 23, 24, and 25. Okay ba ho yun? Samantala, alam ko, abalang-abala kayo sa pamimili, abalang-abala kayo, yung mga merong pamili, ha? Abalang-abala kayo sa pagluluto, yung mga merong lulutuin, pero maski wala po tayong pambili, wala tayong lulutuin, maging abala po tayo at maging maligaya sa darating na Pasko dahil ang Diyos ng pag-ibig ay isinila. At dahil dyan, meron tayong pangako na buhay na walang hanggan. Salamat po. Ito po ang inyong Spokesang Bayan ang sasabing, Merry Christmas po! At I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Adios.